family of 5 has lost everything in a blaze in Quinns Rocks. Windows shattering, the roof caving in, blanketing Quinns Rocks in thick smoke. Nalulungkot ako, pero I'm not really attached to it. Hindi ko alam eh. Kasi napakinabangan ko siya eh. So parang nakakalungkot lang na wala na siya. Siyempre, achievement yun. Kasi we bought this house for experience. Para maranasan namin as a family na magkaroon ng malaking bahay. We arrived in Australia as immigrants. So we have 2 kids back then. And the reason why we migrated, we just want a better life, better quality of life for our kids. And to experience more. Actually, that's the only goal, to experience more what this life has to offer. And I had fun to school today. And we had a party. I want to hear my heart feel. I can't. I need a back let me alive. Ayan, buo pa yung aming family photo. I prepared my mind that I'll do everything, kahit maghugas ng pinggan, maglinis ng garden ng kapitbahay, just to survive. Kasi wala kaming work, wala kaming kamag-anak, wala kaming trabaho, walang pera, $5,000 lang. So why would you expect too much? Very minimal lang yung dream ko na mabuhay lang sa Australia at yung maayos lang, malinis ang paligid, walang pollution, yung mga anak ko makakaaral, ganun lang, very simple lang. Tapos nung nagkabahay na kami nga, kasi nakakatingin, nag-save kami, so in 2 years may bahay na kami. Yun lang, masaya na kami dun. Parang every step of the way, di naman kami nangangarap ng malaki, pero pag may dumadating, we embrace it. Parang ganun. I studied my CPA para maging accountant din dito. After 2 years, got a job in the government. 2012, I got pregnant with Kaden. And then I met Salad Master. I quit my job 6 months later. So I was in the government for 3 years until I quit full-time to start as a Salad Master distributor. And then after 4 years, I decided to be my own boss, the CEO of 5C Marketing, which is a Salad Master dealership. So, in-embrace ko na naman siya. I put the hard work. Pinag-aralan ko siya. Tapos, may dumating na opportunity ng another property. Tinanong ko sa bangko. Parang keep trying life lang. Keep pushing. Ano bang pwede? E ngayon, pag sinabi ng life na pwede, then, who am I to doubt? It's my birthday. Yay! Get you that. For me, life is a gift. So, pag binigay sa'yo ng Diyos na mabuhay, then, opportunity yun to experience whatever is available. So, of course, it comes with a price. You have to work hard for it then. So, we're willing to pay the price naman. This house sa Quinns Rocks na got into fire, ano siya, dream house namin. Actually, 2 years prior, even though we're not yet ready, we're already looking. I think ganun ako sa buhay lagi. I always keep on trying what is possible. Pero how will you know what you want if you haven't seen things, right? So kami ni Carlene especially, we will drive. Gusto namin dito sa north, that for sure. Kasi dito parang mas tahimik. So we thought about moving here. So 2 years prior, we've been looking, mga house visit. Ang kapal ng mukha namin, talaga mag-house visit kami. Wala naman kaming pera, wala naman kaming approval sa bank. Para lang alam namin, ganito pala itsura ng 1.1 million na house. Okay, ito pala itsura sa suburb na to. Ganito pala siya kalayo. So before we even got it, we have an idea already kung ano yung gusto ba namin o ayaw namin. Lumaki na yung mga anak ko, tatangkad nila, like 6 feet. So parang lumiit na yung mga room nila. And ako naman, bilang parent, of course, you just wanna give your kids the best experience kung po pwede, kung possible. Pero iniisip ko kasi, I'm running out of time kasi lumalaki na sila. Baka mag-move out na rin. So what's the point of having a big house? Wala naman tao. So talagang hinabol ko yung oras na andito pa sila, mga a good 5 years. I was thinking, a good 5 years, di pa sila mag-move out.
So, ma-enjoy pa namin yung pool together. Tapos, syempre, yung anak ko 13 pala, at that time, he was 11. So, yung mga bata, gusto pa nila mag-swim, di ba? Pag lumaki na sila, wala na, nasa room na lang yan. Pero hindi, this is the moment na talagang i-enjoy nila yung pool. It's more of like experience. Paano ba magkaroon ng malaking bahay? Paano ba yung malaking kitchen? Yung parang you can really move around. Yun lang. It's all about experience. So, ito yung kwarto ni Kaden. Yan, dyan siya nakatambay. Walang na-save dyan kahit ano. Isa sa mga unang room na tupok ng fire. And ito yung papunta sa taas ng bahay namin, sa kwarto namin. Safe pa naman hanggang dito. Pero hindi na pwedeng pumunta after. Kasi wala na talagang natira sa second floor. So, on the right side dito, kung aakyat ka pa, you can see the theater. Diyan tumatambay si Tino pagkagaling niya sa work. Manonood siya ng movie, tapos makakatulog na siya. Tapos, may stairs pa papunta sa room. So, nandito yung malaki naming bedroom. Tapos, yung mga dresses ko. Walk-in robe. Yung bathtub. Buong level na to, room lang namin. So, it's quite big. Para siyang hotel style. So, yung second floor, yung unang damage ng fire. Parang bumaybay dun sa duct ng aircon. Kasi spread out yung aircon centralized. So, unang natupok yung taas. Yung mga dresses ko, makikita mo dyan. Yung mga gamit ni Tino. Lahat yan galing sa second floor. Ang dami nun, grabe. Everything. Kasi we do events, di ba? Open house every Tuesday. So, yeah, iba-ibang theme, iba-ibang costumes. So, all in there. When you enter the house, bubungad sa'yo. Dati, syempre, yung dream kitchen ko, open plan yan. So, kitchen area, which I do my cooking, some of the videos, sa mga paggagawa ko ng broth, smoothies. Yan, dyan lahat yan. So, malaki siya. Tapos, andyan yung mga salad master ko. Yung iba na save naman, pero madami pa ding nasa cupboard na hindi ko na ma-reach kasi nga baka bumagsak yung second So, living area to. So, nandyan yung ang laki-laki ng lounge ko. Hirap ipasok nun. Gusto ko kasi yung theme parang Hamilton style. Parang puti. Puti and blue. Dito sa right side dining area. And then may other room there. Doon nakahiga si Tino. Doon siya nagmamassage that time when it happened. So, nandun yung study area. And that was this is my favorite part of the house. Kasi nga open plan. This is the reason why I bought the house. Lalo na ako, na mga bata rin. Pagpasok namin during the open house, parang nakita namin yung kitchen and then may pool. Parang ang ganda lang ng view, ang ganda ng ambience. It's so relaxing. Tapos naisip ko, dadalhin ko yung mga consultants, yung mga kaibigan ko. Parang it's a good entertainment house. I think I was able to maximize the house. At saka magamit siya talaga. Hindi siya yung parang bahay lang na tutulugan mo. No. Pag nilinig niya yung mga picture ng mga tao na nagpunta dyan, masaya ako. Hindi ko alam. Kasi at least maraming nakaranas. Mahal ng bahay At least maraming nakaranas. Tapos, mga consultant, narating nila yun hanggang taas. Pinararating ko sa kanila. Kasi maganda yung view sa taas Ito yung part ng bahay, parang extension before the pool area. Andyan yung piano ko. Nami-miss ko na yung piano ko. Kawawa naman yung piano ko, no? Kami ni Carlene, bonding moment. Every time na magpi-play ako, lalapit na yon. O kaya every time mag-play siya, ako naman yung lalapit. Parang ganun. Ako kakanta siya mag-play. Parang, ewan ko, I just love music. And every time naririnig ko yung melody, tapos nakukuha ko siya, naririnig ko, I feel happy. I can stay 2 hours, 3 hours when I was practicing pa and learning about it, na hindi ko namamalayan yung oras. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand.
The day of the fire, as always, Tino would go to the cafe mga 5:30. Then I would go to the office mga midday to afternoon to evening kapag may training. So around 4 o'clock, actually 2 o'clock in the afternoon, nagme-message yung husband ko. Sabi niya, it's very quiet in the cafe. Maybe I will go home na. Sabi ko, sige lang, it's okay. So he went home early around magti-3. And then sakto lalabas si Kaden. Pinagluto niya si Kaden. And then he even took a photo. Kasi sabi ko, how's Kaden? Ayan, kumakain na siya. So, yun yung last conversation. And then suddenly, I received around 4:30, I received a video call from Kaden. Tapos sabi niya, Mom, may fire, ganyan. And then nakita ko sa video, tinatry ni Tino na i-fight yung fire through the hose. Tapos, naano naman niya, pero bigla na lang may malaking fire na nakita ko sa video. And then the call was cut. Tapos I look at the camera, CCTV, wala na rin ako makita. So I got so scared. So I called na 911. Hindi ko alam ba't 911 na tawag ko. Tapos si Jen sa office, she called 000. So in the meantime, when I was calling 911, redirected naman pala siya sa 000. So nakabuti na din. And then I told the address, ganyan. Pero that time, sabi ko, teka muna, can I please sit down? Kasi I can't breathe. Parang, I don't know, I just can't breathe. So I have to sit down, parang makahinga lang ako. And then I told the details. I was rushing back home. In the meantime, I called Carlene. Kasi galing siya sa office. She was going home na. So sabi ko, baka on the way na siya. So I called, Ining, our home is on fire. Can you please go home? I cannot reach Kaden. I cannot reach Tatay. And then, nag-drive na rin siya going home. She was trying to call Kaden. Nung nakausap niya na si Kaden, she called me back. I was driving na. Sabi niya, Mom, Kaden is okay. Tatay is okay. And then, settled na ako. Okay na ako. And then, nakita ko si Carlene lumalapit. And then, she was crying. Said, wala na tayong house. Sabi niya ganun. And siguro as a parent, di ako nalungkot. Mas nalungkot ako sa nakita ko na yung anak ko nalulungkot. Parang ganun. Parang hindi mo naman sinadya, pero to bring pain and yung suffering nila na and messiness, and yun yung hindi mo gusto as a parent, pero wala kang magagawa eh. Hindi mo naman ginusto yun. Siguro yun yung sad part. And then nakita ko si Tina, nandun siya sa side street. Nag-inhaler. Hindi siya makahinga eh. Kasi he was able to inhale a lot of smoke. Kasi galing siya sa kitchen, so very toxic. So nakasama yun. May asthma kasi siya. So nakita ko nakaano siya. Oh my God, he looks so... Basta the worst view I've seen in my life. He looks so depressed. And although hindi ko pa masyado siyang nakita nun, sa ospital mas lalo. So tinitreat siya ng mga first aid responders and trying to give inhaler. So nandun lang siya sa curb, nakaupo siya ganyan. And then he approached me, he hugged me. And he said, I'm sorry. And I said, no, you don't need to say sorry. Don't think about it. It's just a house. I don't know. Ganun talaga yung mindset ko. It's just a house. These are just things. We can always build a new house. We can always buy things. Importante buhay. I can see in his face na parang he's so helpless eh. I've never seen that face in my life. 25 years na kami magkasama as mag-asawa. When I went to the emergency, so funny because I'm okay. I'm okay talaga. Yung mindset ko, sabihin mo nang I'm strong, but I feel like I have the right mindset. But when the emergency people ask me to sign the paperwork, I cannot hold the pen. I cannot hold the pen. I told Carlene, can you please sign? Because I don't know, I cannot hold the pen. There was no energy to hold the pen. And even me, I was shocked. How come? Okay naman ako. Bakit? You know, sometimes your body, you don't know how it will respond. May sarili siyang mind pagka natetest siya sa ganong situation. So, during the emergency, pumasok na ako. And nakita ko si Tino, tinitreat siya ng oxygen. And doon talaga, kasi sa emergency, maliwanag na eh. Doon kasi sa bahay, medyo madilim na nung dumating ako. Nakita ko siya. Sabi ko, wow, I've never seen him like this. So down, so depressed. Basta, para siyang natalo sa battle ng
so bad. Parang ganon. And so I felt like he needed me. Yun yung nasa isip ko as I was approaching. Sabi ko, he needed me. No questions asked. We will move to this tragedy together. Yun yung mindset ko. Kasi wala nang pag-uusapan, wala nang sisihan, wala na. Kasi it won't help. Number 2, he needed me. And number 3, lahat ng na-achieve namin sa buhay namin, magkasama kami eh. So ngayon na may nangyaring ganito, dapat magkasama pa rin kami. Hindi pwedeng, di ba sa hirap at ginhawa? Hindi pwedeng sa ginhawa lang. And naisip ko nga, wala naman kami nung pumunta kami dito. Eh, nire-reassure ko siya, puro reassurance. Babe, remember, we came here, we only have 5,000. Marami pang natira, oh. So parang, bakit tayo malulungkot? And there was an event in the office. There was an open house planned. Kasi birthday niya yon. So May 18, the fire happened. May 19, birthday niya. Nung gabi na yon, natatouch nga ako. Kasi si Tino, never ko siya nakita umiyak sa buong buhay ko. Pero nung kinakantahan siya ng happy birthday, and then lahat ng tao nagsama-sama dyan, umiyak siya na, alam mo yung iyak na parang na habag, ganyan. Sabi ko, what made you cry? Sabi niya, I was touched. Na-touch daw siya na lahat sila nagsama-sama, the effort. Pero at the same time, saan naman daw tutulog yung pamilya niya? Pero at that night, we slept in the office. I mean, may office pa rin naman kami. Wala kaming bahay. Think about that. Nandun nga lang kami sa floor. Wala kaming magandang bedroom. My heart is full of gratefulness. There's just so many blessings. Mga tao sa paligid namin. Last Tuesday, binigyan pa ako ng lemon. Kaya ko naman bumili ng lemon, di ba? Pero they know na parang I put lemon sa water ko all the time. Yung simple things na gano'n, na-appreciate ko. Kasi naisip pa nila yun. Sabi ko, wow. I've seen so much kindness, generosity, this whole process. And one thing na natutunan ko na I really wanted to share, do not be too attached to things. So this principle I learned before, inside out, not outside in. Meaning, do not let the outside environment affect you. Meaning, kung magiging masaya ka from within, not because may Louis Vuitton ka or may malaki kang bahay. Extra na lang yun. Nakakadagdag yun ng extra saya. Masaya ka dahil yung pamilya mo buo. Masaya kayo kay maliit yung bahay nyo kay malaki. Kasi at the end of the day, everything is temporary. Lahat naman yan iiwanan natin eh. Yung mga anak ko malalaki na din, no? Tumutulong na nga sa business yung isa. So parang buhay pa kami. Malalakas pa naman kami. Our new house for the meantime. Dreaming. I won't let this stop us. Parang marami kaming plans before this happened. And wala, we go ahead regardless. So pag nangyayari to, dapat sabihin mo lang, okay life, ano naman itong binigay mo? Then tomorrow is another day. You keep moving. Kahit slow. May mga times na kahit isang step ang hirap gawin. Pero ibabangon mo yung sarili mo because no one will do it for you. Kailangan, the world will evolve kahit nandun ka o wala. Kahit na nakamugmuk ka o naglalakad ka, the world will continue. So ba't ka magpapaiwan? I wanna say I'm so blessed. Life is good. Every time. Yung life is a challenge ka niya. So pag nabangga ka, kung ano yung laman, yun yung matatapon. That time na nangyari yun sa amin, yung laman sa akin is a lot of inspiration, knowledge, generosity. Marami pa rin magandang nangyayari. Hindi lang naman lahat pangit eh. I really feel like there's something big that's gonna happen for us because of this. I am so hopeful. At alam ko, later, maintindihan ko siya. It's not easy to look at your life looking forward. It's easier going backward. So ngayon na nangyari to, alam ko may dahilan na naman. Hindi ko makikita ngayon, but later, when I look back, I know I'll find out. So having that faith and hope, I think that's giving me confidence to move forward with smiling pa rin.